At dahil kasama na rin imomonitor ng COMELEC ang pangangampanya sa internet ngayong eleksyon, ilang grupo ng mga netizen ang nagpahayag ng kahandaang tumulong sa pagbabantay kung sumusunod sa regulasyon ang mga kandidato. Narito po ang report. Mismong COMELEC na nagsabi kakailanganin nila ng tulong sa pagmamonitor sa mga patalastas ng mga politiko lalo na sa internet. Iti para ma-double check na rin daw ang ipapasa mga record ng mga website owner or administrator alinsunod sa COMELEC resolution. We are still discussing regarding itong mga bagay na ito, including sa mga text, sa mga cellphone. So ngayon still wala pa kaming nilalabas na talagang clear guidelines para sa mga campaign paggamit ng internet. Ang mga estudyanteng ito na kasapi ng tatak botante, handa raw tumugon sa apela ng komisyon. Habang papalapit ang campaign period, sinisimulan na nilang busisiin ang mga patalastas at iba pang post tungkol sa mga kandidato. Gusto natin na transparent yung mga nagaganap. Mas mabuti na bilang mga bata na laging naka-online, gawin nating socially relevant yung social media, social networking site. Isa raw kasi sa mga target ngayon ng mga kandidato ang mga netizen na karamihan ay kabataang botante ngayong Mayo. Mayorya ng mga gumagamit ng internet talaga ay kabataan, yung mga mababa sa 35 taong gulang. Kaya malinaw na yung mga 18 to 35 years old ay yung potential market mo talaga para sa internet. Bukod sa tatak botante, makakatuwang din daw ng COMELEC ang anti-EPAL movement at iba pa mga grupo sa pagtitiyak na sinusunod ng mga kandidatong politiko ang inilabas itong guidelines sa pangangampanya online. Kabilang dyan ang paglimita sa bawat patalastas sa 3 beses lamang kada linggo sa bawat website. Gayon din ang pagsunod sa itinakdang sukat ng mga online ad tulad ng mga pop-up, banner at mga skyscraper ad. Pero hindi lamang daw bilang at sukat ng patalastas ang dapat bantayan, kundi pati na ang nagbayad sa ad na dapat ay nakasaad sa patalastas. Pati mismong laman ng mga campaign ad dapat suriin. Dapat may fact-checking at maganda rin na makilahok din dun sa mga kahit yung sa threads, yung mga debates din dyan. Siguro basahin din natin yung mga points ng iba. It's very important for us to be able to be vigilant with the quality of the ads that will come out, whether or not they're actually helping or they're just really flooding it with trash. Mungkahi naman ng isang akademiko sa komisyon. Kumuha talaga ng mga eksperto sa information technology at gayon din sa new media technology para makatulong dun sa monitoring at masigurado na ang resolusyon ng COMELEC ay masusunod. Para sa saksi, Joseph Morong, nag-uulat.